So our topic for today would be about functionalism, action theory, and institutional theory. Okay, sa objectives ng ating study is that meron tayong number one, relate the study of art to the field of philosophy, obviously. Okay, next, compare and contrast aesthetic, functionalist, action, and institutional theories of art. And of course, compare it with other previously discussed topic natin. Next, identify artwork, styles, artists, and philosophers that abide with functionalism, action theory, and institutional theory. Next, apply theories of art to art analysis, which definitely we're going to do. And next, formulate a philosophical approach to art appreciation. Actually, when we apply it, definitely we're formulating a way on how we're going to do an art analysis. Next, evaluate the merit or demerit of works of art based on the theories. Next, interpret institutional theory as the foundation of postmodern art. And syempre, lastly, make works of art that shows the application of action and institutional theories. Okay. Meron actually dalawang readings dito na hindi ko naman din inassign sa inyo. Pero likewise, meron din kayong mga videos na napakarami if you want additional information about our topic. Okay. So we have three lectures for today: aesthetic hedonism or functionalist theory, next action theory, and lastly institutional theory. So now let's go with the functionalist theory of art or aesthetic hedonism. Okay, aesthetic functionalism or aesthetic hedonism or functionalist theory ay nanggaling kay Socrates noong 369 to 299 BC sa Athens, na kung saan pinangahawakan niya ang art is something supposed to be beautiful. Okay. Ang sumunod din actually sa kanya si Lucretius. Okay. Na kung saan dapat daw pag tumitingin tayo sa art, ang pinaka-function ng art itself is, well, aside from beauty, it also has to serve a certain function. In the case of Socrates, para sa kanya, ang beauty is supposedly beautiful. Okay. Wait lang. Sabi niya, yun nga, sabi niya, it holds that the essence of beauty is what things are supposed to do. That is their function. The art itself, okay? We use or utility. An object is ugly if it is defective and useless for its purpose. So obviously, a good example of this is this School of Athens that is a tawag doon, Renaissance art, 'di ba? Typical example of Renaissance art is a linear perspective and may linear perspective siya obviously kasi palayo siya, and at the same time is meron siyang certain order and harmony when it comes to color and at yung details ng mga tao ay mapino. So definitely, based on my perspective, okay, this is beautiful. Take note ha, yung concept din ng beauty dito is something that is relative. Di ba? If you could remember, beauty is something relative or absolute. Di ba? Pinag-usapan natin yan before. Definitely, it still applies on this theory. At para kay Socrates, regardless of what you believe what is beautiful, beautiful is still for Socrates the function of art. Yun nga, si Socrates, nandyan. I'm not quite sure kung sino Socrates dito, yung lalaki bang naka-green? Okay, or yung naka-purple sa likod. Anyways, so ayan. So another example, yun nga, death of Socrates, 'di ba? Actually, pinapakita lang dito sa mga paintings na ito yung influence ni Socrates, 'di ba? Ang death ni Socrates ay uminom siya ng hemlock kasi pinatawan siya ng death ng society niya because daw of the corruption of the youth. Okay, pero actually hindi naman talaga si Socrates nagko-corrupt ng youth at that time, rather binibigyan lang niya ng awareness yung mga tao or yung youth na maging, self-aware sa society at that time. Nga, definitely yung nasa chalice ba yun ay hemlock at definitely ininom niya yung hemlock. Okay. Meron din tayong tinatawag na mga modern or sabi natin architectural functionalist theorist. Naniniwala din sila na dapat daw ang function ng ating architecture ay in accordance to its function. Halimbawa si Frank Lloyd Wright, 1867 and 1959, and Le Corbusier,
1887 to 1965. Okay, para sa kanila, ang architecture daw ay supposedly have a function. Yun nga, ang person ay may need, okay, na tinitingnan sa object at si object dapat ay sinasatisfy niya ang need na yon. Okay, ito yung somewhat modern version ng functionalism kasi ang functionalism kay Socrates is supposed to be beautiful, pero sa modern sense naman, it's supposed to serve the function. Kung ano man yung function. Okay, halimbawa ang chair, ang function niya is for sitting at nasatisfy niya yon, definitely the chair is beautiful accordingly sa kanila. Okay, halimbawa pencil, what is pencil for? For writing. If the pencil serves its purpose for writing, definitely it's beautiful because it serves its function. Okay. So, halimbawa, what is art for? Accordingly, it's supposed to be beauty. Yun ang sinasabi nila. Okay. So, more likely, ang idea ng function is equals to beauty. So, when you say something is functional, it is beautiful. So, halimbawa, sa usapang definitely, tandaan din natin ha, meron tayong dalawang uri kasi ng art. Functional art and non-functional art. Ang functional art, definitely, ito yung art na ginagamit natin for everyday, like t-shirts, clothes, bed, houses, ano pa ba, chairs, laptops, cellphones, mga art yun, pero they are functional art because it serves certain utility. And accordingly, di ba, sa sense na ganito, as long as this art, okay, t-shirt and so on and so forth, serve its function, it is beautiful. Pero ang mga non-functional art like paintings, sculptures, music, dance, drama, literature, movies, etc., mga non-functionalist art to kasi hindi naman siya ginagamit natin for everyday. More likely pinapanood natin siya for leisure. Okay? Pero yung mga non-functionalist art na yun like Mona Lisa, okay, ang kanyang function daw is beauty. So doon lumalabas yun. Okay, functional and non-functional art, pero it's still under this aesthetic hedonism or functionalist theory. Okay, definitely this is a painting. It's a non-functional art. Definitely it is a beautiful. Dapat yun ang serve ang purpose niya. Ito naman pencil, on the other hand, yung previously, sorry. Yung pencil, definitely a pencil is a functionalist art. Okay, kasi it has a function. Kapag nagawa niyo yung function niya, definitely it's beautiful. So ang word na beautiful, it depends on what kind of object you are looking. Okay. So yun nga, if non-functionalist art like paintings, literature, drama, music ay for beauty, okay, ang kanyang function, syempre, makikita natin yung function niya or beauty niya sa monetary value. The more na mas mahal ang isang pelikula, halimbawa, or isang painting, the more niya nakukuha ngayon yung function niya kasi the more beautiful it is accordingly to the viewers. Di ba, halimbawa, mga movies, paintings. Okay. Example, Luna Parisian Life. I think binenta to ng 46 million pesos ng GSIS. Grabe, ang mahal. Okay. Kasi, tandaan natin na every non-functionalist art, as long as nagkakaroon siya ng monetary value, the more it is perceived by people as beautiful. So definitely, this is very expensive. Maraming tao ang nagpe-perceive na beautiful ito. Hence, yun nga, it is beautiful. It serves its function as well. Okay. So, Juan Luna, Jose Rizal, Ariston Bautista at Inang Pilipinas daw ang symbolism ng Parisian Life, kaya binili ito ng GSIS. Kung ano, hindi ko napansin sa likod. Okay, next, another example is the most expensive painting in the world is ito, Picasso, Nude, Green Leaves and Bust, 1932. It is $106.5 million. So sa atin, siguro mga nasa 200 million pesos yan. Diba? It's very expensive. In 2010, I'm not quite sure right now kung ano yung pinaka-expensive. So definitely, this is the most beautiful painting ngayon kasi siya yung pinakamahal ngayon. So nagagawa niya yung kanyang function. That is being a beautiful. Another, yun nga,
Another function naman is halimbawa sa libro naman, 'di ba? Ang libro, yes, it is a non-functionalist art. Okay? Ang kino-consider nating non-functionalist art dito is yung mga fictional story. Kapag ang kino-consider nating non-functionalist art dito, yung mga fiction. Pag nag-non-fiction ito, like catechism, yun yung function niya. Halimbawa, textbook, dictionary, encyclopedia, mga non-fictional yun. Non-fictional yan. Nalilito na ako. Non-fiction yun. So, definitely, ito yung function niya. Halimbawa, textbook to serve or give information, like encyclopedia. Pero kapag fiction, definitely, it tells the story. Kapag nagagawa ng fiction yung kanyang function to tell a story, then it is beautiful. Just like, naalala ko, Hunger Games na libro. Diba? Nag-trend yan. Okay? Ewan ko kung naabutan nyo yun. I think naabutan nyo naman yun. Okay, di ba Hunger Games, naging pelikula pa nga yun. Pero yung libro nun, since it's a non-functionalist book, kasi fiction siya. Okay, definitely it's a beautiful book. Kasi nag-movie pa siya eh. So malaki yung monetary value niya. On the other hand naman, halimbawa Catechism of the Catholic Church, it is a non-fiction. Okay, so definitely it has information. Okay, yun ang function niya. Okay, so it depends on what you are looking for. It depends whether it's functional or non-functional art. Maganda example dito yung kay Michelangelo. This is a non-functional art because it's a painting, a design within an architecture. Hindi naman siya yung mismong architecture. Kasi pag architecture yon, it's a functional art. Pero ito ay design within the architecture. So it's a non-functional art for aesthetic purposes to. So it's beauty. Beauty ang function niya. Definitely, yung Sistine Chapel painting is one of the most recognized painting within a church. Then it's beautiful. I'm not quite sure kung magkano ngayon kasi walang monetary value ang church ng Sistine Chapel kasi hindi naman binibenta. Pero definitely, it's very expensive. Okay. Yun nga, sa architectural principle, like I said, ang architecture ay isang functionalist art kasi it has a function that, yun diba, alam naman natin ang function ng architecture is to give shelter. Okay, definitely, if the function of architecture is to give shelter, then the architecture should follow its form, okay, kung ano man yung form niya, to has its function. Okay. So yun nga, function is, or purpose, or use of the building, dapat sumunod siya sa shape, size, color, texture, space, and proportion. Actually, if you're quite familiar with the elements of architecture like post and lintel, skeletal construction, ano pa ba, tawag doon, truss, arch, varal, vault, kung familiar kayo doon, well, I don't think you are. Okay, kasi, pero ayun nga, I hope naturo yun sa inyo sa K-12 nyo or sa MAPE nyo ng high school kayo. Okay, sumusunod dapat si architecture or gumagamit si architecture ng mga elements na ito. Kasi depende yung shape ni architecture kung ano may element na ginamit niya. Kaya doon lumalabas si form. Kung ano yung hugis niya, ito yung element na ginamit sa kanya. So halimbawa kung ang bahay nyo ay squarish, then gumamit siya ng post in lintel. Kapag ang bahay nyo ay triangular ang bubong, gumamit siya ng truss. Kapag pabilog naman siya, gumamit siya ng dome. Okay. Pero yun nga, nakita nyo kung ano man yung function niya, dapat yun ang shape niya. So may reason halimbawa sa Philippines kung bakit triangular ang shape ng bubong natin. Kasi maulan sa atin. So ibig sabihin, yung form niya, yung triangular shape niya, serve its function kasi para umaagos yung tubig sa gilid. Nakaka-follow. So that ganun din yun. So, maganda example, the use of room. Diba? Isa itong floor plan. Okay, na pinapakita na every part of the house should have a function. Yung every part of the house has its specific function so that it has to be designed according to its use. So, halimbawa si garage, dapat si garage ay garage.
Kapag si garage hindi natin nagamit yung function ni garage as garage, then it's not functional as garage, hence it's not beautiful. Diba? Si study area, may foyer, closet, table and bath, master bedroom, terrace, living room, dining, kitchen. Diba? Ang laki naman ng bahay na to. Walkway, um, CR, bedroom, bathroom ulit, and closet, and so on and so forth. Dapat nasusunod niya. Halimbawa sa bahay nyo, ang bahay nyo is isang example of a functionalist art kasi architecture yan. Kapag na-follow ni house yung kanyang purpose, okay, na halimbawa isang area na ito ay kitchen at nagagamit nyo nga siyang kitchen, definitely your house is beautiful. Pero tandaan natin, yung internal part kasi ng bahay nyo is also designed not just by architects. It's also designed by internal designers. Okay, so maaari kapag pumalpak, yung isang area sa bahay nyo, halimbawa, hindi mo nagamit yung kitchen area nyo, maaari kasi, ang may flaw dyan ay hindi yung architecture. Kasi kahalang yung architecture eh. What makes an architecture livable, it's the interior design. So kapag hindi gumagana yung kitchen nyo, hindi nagagamit nyo, maaaring natambakan nyo, or kung ano man, maaari kasi nag-fail din yung interior designer sa inyo, kaya nangyari yung ganyan. So itong floor plan na ito, yes, typically ginagawa ito ng architect students, pero what makes this possible as well is the interior designer. Dapat may comment din sila dito. Okay? Kasi interior designer siya yung nagpa-plan saan ba yung bumbilya, maganda ba yung location ng CR, sa living room or sa dining area. Kasi definitely, pangit kapag nakatapat yung CR sa dining area kasi nga, yung minsan yung amoy ng CR. Okay, tama ba yung location ng bedroom? Malapit ba dapat siya sa kalsada or hindi? Kasi kapag mas malapit, ibig sabihin mas maingay. So, is interior design ang nagsasabi nun. Another example, floor plan naman of the second floor of the house. I think, ay museum to, sorry. Okay, so isa tong museum, hindi ko naintindihan yung second floor. Pero paikot lang kasi siya yung museum na yan. So, I think, since paikot siya, it's every corner kasi is may illustrations. Okay. Exhibit. So, yun. Di pa ako nakakapunta sa museum na to. Pero yan itsura niya. Okay. Circular siya. So, definitely, kung sino may architect nito ay si Ripe. Okay. Ay hindi siya sumunod sa typical na elements na alam natin sa architecture. Okay. Pero, yun nga, meron daw siyang purpose kung bakit ganito yung kanyang architect. Okay. Architectural design. Okay. I think, I'm not quite sure kung anong logic dito, pero yun nga, parang sa mall, di ba? Ang pinagkaiba ng SM sa Ayala Malls, di ba? Ang SM, ano lang siya eh, squarish lang siya. At yung stall, linear lang siya nakalatag. Ang Ayala Malls, basically maliligaw ka sa loob. Kasi ang purpose talaga ng Ayala Mall is mas maganda daw maligaw ka kasi mas mahuhumaling ka daw na makakita ng shops at bumili. Dito ng halimbawa ng SM, 'di ba? Since linear lang yung lugar, alam mo na din kung saan ka pupunta, dediretso ka lang doon. So lesser time daw yung pagkakita mo sa ibang mga stalls, so lesser daw yung chance na makabili ka. So yung logic din ng Ayala Malls, kaya daw puzzle-like yung kanyang architecture, is para daw, yun nga, mahumaling yung mga buyers na mag-explore at yun nga, marketing strategy din yun para makabili sila ng gamit. So, ang maaari dito sa museum na to, it is designed in such a way na pabilog siya at pataas siya. I think pataas din siya. Kasi nga, para yung mga tao ay continue silang nakaka-explore sa museum at makita nila lahat ng artwork. Yun nga, oh. Papansin nyo, di ba? Pabilog siya. Para siyang dome ni PUP. Okay. Kasi yun ang function niya. Okay. Parang linear siya na ewan, pero hindi siya linear eh. Kasi ang sa SM Fairview, SM Fairview yan talaga ang alam ko. Kasi sa SM, 'di ba? Ano kay parang free ka maglakad. Dito kasi parang linear siya pero at the same time, you are forced to explore.
Another one naman is yung main building ng Petron, okay, ay nasa Kuala Lumpur, Petronas Tower, okay. I'm not quite sure kung bakit gano'n yung logic, okay, ng Petronas Tower, pero, I'm not quite sure. Pero ang meaning naman halimbawa ng circular na building like simbahan or or temples, okay, I think ang dome symbolizes spirituality or holiness ng place. Kaya typical ang mga dome sa mga simbahan. Kasi holiness ang pinipinpoint niya. Typically din sa simbahan, mapapansin niyo pointed din yung taas, 'di ba? Meron siyang parang pointed thing, okay. Kung di man sila circular, very pointed yung tuktok niya kasi it symbolizes din the heavens. Kasi nga, yun nga, pinopoint niya ata yung heavens. Kaya mapapansin niyo typically na ganun. Pero symbolism yun eh. Pero yun yung function niya. Anyways. Okay. So definitely since um parang esophagus mausoleum, okay, yung Taj Mahal, okay. Pinapakita dito yung yun nga scar sarcophagi yun or tomb ni Shah Jahan and Mumtaz Mahal, okay. Kaya circular yun, though maaari kasi may spiritual meaning sila, okay. Definitely, ang Taj Mahal ay may very holy place ito sa religion nila. So, ganun ang kanyang design. Dome. Okay. Sa pyramids naman, definitely, ang pyramids naman kasi may symbolism ito sa kanila. Okay. At definitely, yung pyramids ay dito, tinatago kasi lahat ng golds. Pero basically, ang pyramids kasi, lahat yan bato eh. Yung certain center lang talaga niya, yung mismong burial chamber ng um, kanilang pharaoh. Okay, so may spiritual meaning kung bakit triangular yung pyramids. Okay, I'm not quite sure kasi ano ibig sabihin ng trust talaga. Okay, so sa atin kasi sa trust sa atin, yung meaning ng triangular shape is for the purpose talaga na umaagos yung tubig or sa snow. Wala naman tayong snow, pero yun nga. Pero maaari sa Egypt, yung pyramid or yung triangular shape must be a holy place or a holy shape na kasi naniniwala sila ba 'di ba ang pharaoh pag namatay magiging spiritual siya pero pwede din daw ulit mabuhay yung pharaoh. Kaya nga lahat ng gold ni pharaoh nandoon nakatago kasama ng kanyang pyramid. Okay, I'm not quite sure kung ano yun. Or yun nga, maaring sinabi din ng ancient aliens, 'di ba, na spaceship pala yan. Charot. Okay. So, magandang another example dito yung sa Cultural Center of the Philippines. It is designed in such a way na para mas maganda yung tawag doon, surround sound ng mismong theater. Okay. Kaya ganyan siya. Okay. Maganda yung kanyang surround nga. Yung echo ng sound. Kaya ganyan siya. Maari din yung labas na anyo. Since ina-accommodate nga niya yung music na or yes, music or yung film na papalabas sa CCP, di ba? Kaya naging squarish din yung itsura ng labas ng building. Okay. Another theater sa loob naman din ng CCP is definitely, it's still squarish. So, ina-accommodate talaga ng building yung function niya para maging maganda yung tunog okay ng theater. Meron ding studio theater. Okay. Na hindi naman masyadong magarbo, more likely for practicing area ito. Pero it still has this um tawag doon squarish shape na hopefully maganda pa rin yung surround music.
Luma-luma naman na 'to. Okay, paliit ng paliit. So, meron din tayong example dito yung sa Sydney Opera House. Hindi siya triangular shape eh, para siyang concave. Okay, para siyang half dome. Okay. Pero accordingly daw dito, hindi siya magandang shape. Kasi, well, obviously, by the visual natin, kung titingnan natin siya as visual art, pero ang architecture kasi hindi siya visual. Pero yun nga, if you're going to look it based on our perception of sight, definitely it's beautiful. Pero if you're going to look at the meaning, okay, of architecture based on aesthetic hedonism or functionalist theory, hindi to beautiful. Kasi di ba, ang pinaka-function ng architecture is mag-enclose. Di ba? Typical yung halimbawa, sa atin, sa bahay, di ba? Typical ang purpose ng bahay sa atin is i-protect us from any harm. Pero dito, kung ang architecture na ito ay gagamitin for opera, plays, okay, and orchestra, hindi siya beautiful because hindi niya na-serve yung function niya. Okay? Bakit? Yun nga, sabi dito, formally beautiful by sight yan, pero functionally ugly kasi hindi niya na mismo na-serve yung surround sound na kailangan dito para sa opera. Para sa opera. Ingin ng aso. Okay. So, bakit? Nasan ba yung picture na yun? Diba? Ganyan yung shape niya. Okay. Ganyan ang design. Yung concert hall nasa gitna. Okay. Pero para saan yung mga pointed part? Diba? Para saan yun? Diba? It's a waste of space. Diba? Yun nga, shape of the roof is not efficient for the acoustics. Empty space. Useless part of the roof. Kaya nga 'di ba sa atin sa CCP natin, 'di ba? It's squarish. Because yun talaga yung function niya. Hindi tayo gumamit ng useless space for the sake of to make it beautiful. Kasi 'di ba sa architecture kung ano man yung shape niya, dapat may function siya. Architecture yun eh, 'di ba? At apparently sa bahay natin, obviously kaya ganito yung shape niya because ito yung talaga function niya. Mag-serve sa atin as shelter. Eh dito yung function dapat ng building na ito is to for orchestra or play or theater at maganda yung kanyang surround sound. Pero yun nga, obviously hindi niya na maximize yun because of having this weird shape, then this is not beautiful according sa aesthetic hedonism. Dapat square. Okay, that's functionally beautiful. Pero tandaan natin ha, hindi ibig sabihin na hindi siya nag-work as functional. Okay? Kasi iba yung functionally beautiful. Obviously, pag kinalahati natin yan, maganda ba sa mata? Hindi. Unless kung babaguhin mismo niya ang design, gagawin na lang niyang square. Pero typically kasi ang square is a boring shape, especially sa building. Di ba maganda ba sa harapan yung ating CCP? Hindi. Square lang siya, kaha lang siya. Pero sa mata, mas maganda to. Di ba? Yung sa Sydney. Pero, di ba, hindi siya functionalist. Tandaan natin, hindi ibig sabihin na beautiful siya sa functionalism, maganda talaga siya sa mata. Nga, formally beautiful but not functionally ugly. Pagdating naman sa feminine beauty, definitely well, dito medyo sexist siya. Pero yun nga, pag sabi kasi natin feminine beauty from the term itself nga eh, so it assumes this binary conception of between masculine and feminine, okay? Ina-assume niya na kung ano man yung form ng katawan ng babae, like shape, it implies a function. Okay, yun naman talaga purpose, eh, di ba? What makes woman a woman because of her function sa body. Yun, di ba? Yun talaga yung biological thing. Di ba? Na ini-imply. Di ba? Pag female or, ayan, pag female, di ba?
Well, yun nga, wag niyo akong i-bash dito. Okay, pero yun talaga siya biologically speaking, 'di ba? What makes a woman with a woman because she is a female, 'di ba? Yun talagang definition niya. She has a womb, her body serve a certain function. That's what makes her different from a man na hindi naman need mag-carry ng child sa katawan. Okay. So kung ganun pala ang function ng babae, 'di ba? Titingnan natin ngayon kung alin ba sa functionalist theory yung idea ng feminine beauty. Is it the slim woman or this voluptuous woman sa right? Definitely sa left maganda siyang tingnan. Pero yun nga, mas serve niya kaya yung function nito for reproduction. Sa right naman, definitely it's not beautiful sa eyes natin, 'di ba? Pero yun nga, does it serve the function of a reproductive woman? Okay. Yun nga. Typically kasi ang feminine beauty is the most desired measurement sa babae sa bust, waist, and hips is 36, 24, and 36. Okay. Si Marie France daw ang merong ganyan. I think maraming artistang may ganyan. Okay, si Marilyn Monroe. Okay. Pero yun nga, depende to sa height Kasi definitely, halimbawa, kung ikaw ay may ganitong body statistics, pero matangkad ka, hindi siya magandang tingnan. Pag ikaw naman may ganito, na vital statistics, pero maliit ka, malapad ka. Okay? So, it still depends on the height kasi may ideal height din tayo, di ba? In society talaga. Di ba? So, these vital statistics only work on a certain height. Pero ito yung pinaka-desired height. Kasi ito daw yung parang golden ratio when it comes to having a very curvaceous body of a woman. Pero yun nga, i-compare mo siya dito sa Venus of Willendorf. Okay? Na 35,000 BC. Diba? Ito yung ideal woman nila. Bakit? Kasi ibig sabihin daw, bigger breast, ibig sabihin, mas marami siyang milk na mabibigay doon sa child niya. Mas mataba siya, mas ibig sabihin, mas marami siyang nutrition sa katawan niya. Okay? Mas malapad din yung waist niya, ibig sabihin for childbearing. So, ibig sabihin, accordingly dito sa proportion na ito yung pinaka-desired na katawan sa panahon na ito kasi nga, it served the function. Tandaan natin na 35,000 years ago, very rare ng food. Kasi hunter-gatherers pa lang yung mga tao that time. So, having a woman, a thin woman, that having a vital statistics of 36, 24, and 36 is not desirable 35,000 years ago. Kasi mamamatay ka sa gutom. At baka hindi mo kaya mag-carry ng child kasi nga sobrang payat mo. So, an ideal nilang woman is someone that is very, sabi natin, voluptuous. Okay? Kasi, kaya niya ngayon magbigay ng childbirth during that time. Marami siya nakakain. So, alam niyo naman yung logic na yun, di ba? Pag healthy ang mother, healthy din yung child. So, syempre, kapag yung babae, sa panahon na ito, sa panahon ng 35,000 years ago, mas payat yung babae, it implies na onti ang nakakain niya, ayun nga, meron siyang malnutrition, hindi niya kaya mag-childbirth. Kung ikukumpara mo sa matabang babae during that time, okay, kaya niya mag-childbirth. Pero sa atin ngayon, di ba, definitely, ang desired natin is, yun nga, may vital statistics na ganun. Okay, kasi mas marami na tayo nakakain ngayon eh. So, mas prone tayo sa obesity. At yung obesity para sa atin is not good when it comes to pregnancy because it endangers the child life and of course, the mother's life. So, hindi siya desirable. So, nakikita niyo yung difference nun. Pero ini-imply lang naman dapat dito, yung breast of a woman should be for nurturing a child, ang waist for childbearing. Yun lang talaga siya. So kapag hindi doon na-serve ng babae yung kanyang function or maliit yung ganung part ng babae, ibig sabihin hindi doon niya maaring tawag doon, compensate or ma-serve yung function niya as a woman accordingly. Diba? Kaya nga ginawa nila dito, si Eve, binigyan siya ng bulging stomach sa Adam and Eve na painting ni Lucas Cranach. Okay? To indicates fertility, which symbolizes feminine beauty.
Mapapansin niyo din yun eh, minsan ang painting nila is malapad yung waist ng babae kasi nga for childbearing. Okay. Michelangelo Sistine Painting, di ba? Kasi ang purpose daw ng babae is to carry the child, baby, di ba? Kasi yun talaga. Dito din, same, malaki din yung chan niya. Okay. Go and multiply kasi. Dito naman sa painting ng bubulol, Arlofini marriage, okay, actually hindi daw buntis yung babae dito. Ini-imply lang talaga na malaki ang tiyan niya, okay. Yun nga, una pala, green implies fertility and the capacity for reproduction. Yun ang painting niya kasi yun talaga yung allegedly purpose ng woman. Okay, and is the woman pregnant? No, she's not pregnant. She intentionally made herself appear having bigger stomach in order to indicate fertility, which symbolizes feminine beauty. So if you're a woman at medyo malaki ang puson mo, that's fine. Okay, kasi ibig sabihin daw, old time is implies fertility. Or malakas ka lang talagang kumain ng kanin. Okay. Dito naman, obviously, bulging stomach pa rin kay Venus. 'Di ba? Sign of fertility and symbol of feminine beauty, definitely it's Venus kasi kaya ganyan siya. Malaki din yung waist niya actually, papansin niyo. Dito din, bulging stomach. Diba? Venus pa rin siya, di ba? Okay. Ganun din kay Marie de Medici, arriving at Mersales. Mersales. Okay. Yung mga babae sa baba, okay, definitely. Okay. Ano kay Chico, ano yung nasa baba? Pero ayun. Ayan. So, bulging stomach pa rin sila. Medyo malaki din yung waist nila, mapapansin nyo. Kumpara sa kanilang, malaki yung waist nila kumpara nyo sa shoulder. Kasi nung sukatan eh. Okay. Ayun. Now, let's go now with the action theory of art. So, ang action theory of art or tinatawag nating abstract expressionism ay galing kay Jackson Pollock. Na para sa kanya, ang painting ay hindi dapat sa produkto. Rather, ang painting is a verb. Action siya. So, ang tinitingnan natin ay hindi yung product. Tinitingnan natin mismo yung proseso kung paano tayo nag-result sa product. Okay? Kasi ang tinitingnan nila yung gustong ilabas ng expression ni artist. Kasi typically, di ba, when it comes to painting, typically, di ba, tinitingnan natin, halimbawa, yung, ano ba yung gustong i-represent ni painting? Halimbawa, landscape. Diba? At madalas, yung mga spectators, okay, mga tumitingin, okay, nakatingin lang sila ngayon sa pinint ni artist. Pero hindi nila tinitingnan ano bang gustong parating ni artist. Diba? Halimbawa, pinint mo yung PUP. Tinignan mo yung painting na yun. Or more on, titingnan mo yung, ano ba yung PUP. Maganda ba si PUP? Tama ba representation ni artist sa PUP? Pero hindi ka nakatingin kung ano ba yung gustong sabihin ni artist. Okay. Dito sa abstract expressionism or sa action theory, nakatingin na tinatanggal na nila ngayon yung pagiging representationism or imitationism ng art. Or basically, tinatanggal na nila mismo yung malinaw na subject sa art. Kaya nga abstract expressionism, abstract art na siya. Kasi nakafocus sila doon mismo sa expression na gustong parating ni artist. The canvas began to appear as an arena in which to act. What was to go on the canvas is not a picture but an event. Yun nga, ang act of painting is the process of putting, dripping, pouring, and splashing paints on the canvas. Kasi nga yun ang gustong iparating ni artist. Ang gusto niyang i-paint ay hindi yung mismong depiction of something, like representationism or imitationism. Rather, it wants to depict the emotion that the artist wants to show. At kung ano man yung kanyang techniques or mediums in expressing it, action painting yun. Maganda example nga, abstract expressionism painting to. So, action theory ang ginamit niya kasi nga may gusto siyang i-paint. Lavender mist. Kung ano man yung gusto niya sabihin dito. The expression niya.
Okay. Kasi nga, tandaan natin, yung kanyang abstract expressionism is paano ba niya pininto. Okay, so I think, I'm not quite sure kung anong technique ni Pollock, pero I think sasabihin yan. On the floor, I am more at ease. I feel nearer, more part of the painting. Since this way, I can walk around it, work from the four sides, and literally be in the painting. So I think ang ginagawa niya, nag-splash lang siya, nagdi-drip lang siya ng kanyang mga paints, okay, sa kanyang painting. Ayoko nang pakita kung paano siya mag-paint si Pollock. Pero yun nga, every drip, every splash, okay, every brush strokes, ay may meaning yan kay Pollock. So kapag titingnan natin yung kanyang painting dito, di ba, it symbolizes certain emotion sa kanya. Ako hindi ko naintindihan. Okay, pero yun yung ibig sabihin ng action painting. Diba? Na, kung, na, kung familiar kayo sa Facebook, yung isa siyang painter na sinasabit niya yung kanyang paint sa isang tali, tapos bubutasin yung ilalim. Di ba? Hahayaan niyang, tapos itutulak niya yung paint na yon, tapos hahayaan niya si paint sumunod dun sa momentum ng paikot-ikot siya habang nagdi-drip siya ng paint sa kanyang canvas. Isa siyang action painting, actually. Kasi, mas mahalaga sa painter na yon kung paano ba mag-move yung paint na yon sa momentum, like, di ba, like, ang tawag doon? Basta, umiikot-ikot siya sa canvas. Tapos papalitan niya yung kanyang paint na kulay kung gusto na niya. Isang example din yun ng action painting. I think nakikita niyo din yun sa Facebook. Ako nakikita ko yun sa Facebook. Another example dito na ginagawa doon yung art painting is yung mga sun painting ng Native American, yung mga Navajo. Okay. So, para sa kanila, mas mahalaga yung proseso ng paggagamit ng, or proseso ng pagpipaint kumpara mismo sa resulta. And another example din dito, di ba, is action painting. Ito yung pinagkuwanan ni Pollock. Kaya ito yung naging resulta niya. Diba? Art of pouring colored sand and powdered minerals, ito yung ginagawa ng mga Navajos. It's action painting yun. Another example, Navajo sand painting, believed to be a portal that attracts the spirit and heal the sick. Okay. Actually, sa iba, yung action painting sa kanila is something very spiritual eh. Okay, maaari sa Navajo, spiritual ang kanilang action painting na kapag ginagawa nila ito para itong ritual at napapalapit sila sa kanilang spiritual world, action painting pa rin yun. Ito, napapansin nyo, mas marami siyang solid colors ng black. So, maaring, napapansin nyo din somewhat aggressive yung kulay na ginamit. So, it implies certain emotion. Diba? Papansin nyo din, diba? Parang ang unti ng happy colors. Gray ang nangingibabaw, black. Diba? May yellow, may red, pero unti. Why? Tandaan natin, diba, yung kulay ay may meaning. So, akin kasi black dito. So, maaaring anger. Ito yung nakikita kong meaning sa kanya. Anger kasi black yung ginamit niya. Tapos yung pagkakasplatter pa niya dito, mas marami. Okay. Kumpara mo dito naman, well, I'm not quite sure, blurred ata yung image. Diba? And onti lang yung parang maraming kulay na inisplatter. Onti silang buo-buo. Masakit sa mata, lipat ko. Baka blurred lang yun. Diba? Dito black and white talaga, so I cannot take the color black as something na may meaning. Okay, pero papansin nyo ba't may mga shapes like triangle, may circular shape? Okay. Dito naman, more likely parang may mga letters. Diba? I'm actually bad in interpreting abstract expressionism. So, yun. Isipin niyo lang ang action theory is parang ano yun eh. Parang nade-depress ka or bored ka, tapos bigla ka na lang nag-doodle.
na sobrang na-engross ka sa pagdududel mo, pati lahat ng emotion mo nilagay mo doon sa pagdududel mo. Hindi ka nag-iisip kung ano yung produkto ng pagdududel mo. Pero nangyari, after mo magdudel, syempre na-relax ka na, nawala na yung tension sa'yo, pero nakaproduce ka ng doodle mo. Kung ano man yung doodle na yun, it represents your emotion at that time. Pero tandaan natin sa action theory, ang mahalaga dito is yung process mo ng pagdodrawing na yun. Ito naman Lucifer. So, I'm not quite sure bakit. Mahina nga kasi ako sa abstract expressionism. May mga painters din like de Kooning. Okay. Ganyan din ang kanyang excavation naman to. Yung obviously si Kandinsky. Okay, mahalaga kay Kandinsky kasi talaga yung expression. Okay, na nilalagay na doon. Okay, dito meron siyang nararamdaman, kaya pinaint niya yon. Tandaan natin, kaya mas prefer ng ibang mga artist yung abstract expressionism. Kasi kung halimbawa magre-representationism ka or imitationism ka, or yung mga naunang theory natin, okay, yun ang ginawa mo. Para sa kanila, nare-restrict yung kanilang painting. Bakit? Kasi mas naka-focus ka kung paano mo matamang mare-represent yung apple, halimbawa na gusto mo i-paint. Hindi ka na ngayon naka-focus sa nararamdaman mo. Kasi para sa mga expressionist or action theorist, ang painting should serve, or art is an expression. So, malaga sa kanila, mailabas nila yung burst of expression nila sa painting. Kaya para sa kanila, ayaw nila mag-depict ng something. Okay. Diretso agad sila sa emotion nila. At ito yun. So, gumamit siya ng paint dito to paint this. Sa computer talaga, yung painting app, paint app. Okay, gumawa siya yan, no? So, pwede niyong gawin yan. So, ang ganda kasi isa lang brush strokes niya. Lahat diagonal. So, mapapansin nyo, from upper left to lower right siya nagbo-brush strokes. Tapos merong mga outliers like biglang mag-horizontal, di ba? Pero majority ay diagonal. Ang galing. Ano kayang meaning nun, di ba? Okay. Color field painting, isa siyang mga branch ng mga action painting. Isa dito is yung flat mass of colors on the picture plane. Typically kasi, yun nga, ang action painting kasi typically hindi siya gumagamit ng illusion of three-dimensional. Di ba? Ang three-dimensionality, ginagawa siya ng mga ibang artist. Pag sabi kasi natin three-dimensional or decorative space, okay, kahit two-dimension lang yung canvas mo, ito lang yung length at width niya, pero pag tinitingnan mo siya, parang may three-dimensionality siya. Pero, yun nga, since ang abstract painting ay hindi siya gumagamit ng three-dimensionality, okay, two-dimensionality siya, tawag natin doon ay,
Hindi pala siya decorative space. Plastic space, yung mayroong three-dimensionality. Ang walang three-dimensionality ay decorative space. So definitely, sa branch ng action painting like color field painting, decorative space lang ang kanyang ginagamit. Flat mass of colors lang siya on a picture plane. Mga example dito ay si Matt Rothko at si Gus Albor. Bubulol ako. Ayan. So hindi siya typical lang kay tulad ng kay Pulok. Okay na random brush strokes. Sa kanila talagang ganyan. Flat color lang talaga siya. Okay. Flat din naman yung kay Pulok, pero kasi ito talagang solid color siya. Upward duality. Isa, horizontal yung brush stroke, isa naman vertical. Ito, minimalist color field painting siya. So, minimalist siya. So, definitely. Okay. Okay. So, nakita natin ang pinagkaiba ng action theory sa functionalist. Ang functionalist, as long it serves its function, it is beautiful. Sa action theory, ang mahalaga sa kanila yung expression on the process on the painting itself. Okay, so nakikita lang natin yung product. Okay, pero sometimes looking at the product, may mai-interpret tayong expression ni artist based on the brush strokes. Pero yun nga, yun yung mahalaga sa expressionist. So now let's go with the last topic na institutional theory. Okay. Institutional theory of arts holds that the idea of art or what is art is based on the institution you are within. Okay, or yung idea natin ng art world is depending on the society na kung saan ka nakakabilang. Halimbawa, kung ang society, para sa ang society na nabibilangan mo, ang art sa kanila is something, halimbawa, produced by a certain mayaman individual, okay, definitely, ayun ang art sa inyo. Kasi ang institutional theory of art hold that society yung nagdidictate mismo kung ano ba dapat yung magiging art mo. Kaya nga tinatawag dito, art is an institution in the society or ang tinatawag nating art world. Okay. Tinatawag din itong actually aesthetic conventionalism. Okay, nanggaling ito kay Thomas Hobbes. Pero ang nangingibabaw dito ay si George Dickey at si Arthur Danto. Okay? Sabi nga nila, yung the art world are people in the position of power at sila yung nagdidikta ng art. Okay? At madalas yung art, accordingly sa art world natin ngayon, sila yung mga artist, okay? Or tinitingnan ng art critics, mga art historians, educators, art patrons, curators, art museums, galleries, school clubs, art awards, recognition, popularity, art journal, and TV newspaper. So basically, yung art is something na tinitingnan ng mga ito. Okay. Kasi nga, naniniwala sila, yung society mismo, yung nagke-create ng sarili nilang standard kung ano ba yung kinoconsider nating art. Okay. Yun nga, sabi nila, art, for something to become an art is like for someone to become a dentist or an engineer. Must follow all the standards set by the school as an institution. So basically, para maging artist ka or yung art mo ay maging art, di ba? Actually, kung kanina, tinitingnan nyo yung abstract expressionism na pinapakita ko sa inyo, di ba? Parang, ewan ko sa inyo kung may sumagi ba sa isip nyo na, uy, kaya ko namang gawin to eh. Right? Pero, bakit naging art yun?
Accordingly sa institutional theory, it's because dinidikta yan ng society. Hindi yung halimbawa kung ikaw ay nagpainting, na tulad ng painting ni Pollock, di ba? At maaaring mas maganda pa nga kay Pollock, halimbawa, hindi pa rin i-consider art yan. Kung titingnan natin sa lente ng institutional theory because hindi ka nakapag-aral sa art school. Kasi, sila yung nagbibigay ng standard doon. Yun nga, sabi nila, for someone to become an artist is like for a person to become a member of the Catholic Church and the rise of the hierarchy must go through all the stages prescribed by the church as an institution. So, halimbawa, di ba, kung titingnan natin, paano ka ba maging engineer? Kailangan mo muna maging elementary graduate, high school graduate, college graduate, ay actually, K-12 din, di ba? Senior high school graduate, college graduate, makapas ka ng board exam at bago ka makapag-work sa company. At that time, magiging engineer ka. Dapat ganoon din sa artist. Okay. Paano naman sa pagiging pare? Di ba? Actually, yung haba nito. Seminarian, deacon, priest, bishop, cardinal, pope. Okay. So kapag nandito ka, doon ka lang magiging part ng church. Kung hindi ka part ng church at halimbawa naging bishop ka, hindi ka i-recognize ng institution ng Catholic Church para maging bishop ka. Kasi sila mismo ang nag-set ng standard. Just like sa engineer. Society natin, ang nagdidictate ng engineer is yung Philippine Cabinet natin, kung sino man nagdidictate yan. At dapat sumunod ka sa standard na yun. Yun nga, kung hindi ka magiging engineer. Diba? Actually, nauuso ngayon sa TikTok yung nag-engineer siya na sarili niyang bahay. Sinearch lang niya online kung ano itsura ng bahay, yan, pinagawa niya. Diba? Tapos marami nagsabi na, uy, ganun na lang pala ang pagiging engineer ngayon. I-search mo na lang online, paggawa mo, okay na. Diba? Or iba pa nga gumagamit na ng application. At sabi nila, engineer na sila. Hindi ganun yun. In order for you to become an engineer, ay dapat sumunod ka sa proseso na mismo dinidictate ng society. At syempre, in order for you to become an artist, hindi lang basta nakapag-paint ka, tumutugtog ka sa harapan ng mga tao at maraming bumibili ng music mo, dapat nakagraduate ka. Kung ganun pala ang standard, definitely sa Philippines, marami sa ating hindi artist. Kasi marami sa kanila ang hindi nakagraduate. Okay? Naging sikat lang because they have the talent. Magandang example, di ba? Boxing. Para ma-consider ka na boxer, susundin mo yung institution ng boxing. Ano ba yung umaan ng boxing institution na yun? Kalimutan ko. Para maging boxer ka. At may proseso sinusunod. Di ba? May Nevada Athletic Commission, may 3 judges, may 3 referee, may promoters, yung nga, Manny Pacquiao, Mayweather, may media and may audience. Kasi sila ang nagdidikta kung ano ba ang magiging boxer. Sa case ni Mayweather and Manny Pacquiao, definitely, naging boxing game ito, it's because of this institution. Dapat binubuo daw isang match ng ganito. So kung ganun, how to be recognized as an artist by the Art World Institution? Yan, meron kang skill and talent sa art. Next, study in art school. Next, has a degree in fine arts. Next, become a member of the art organization, kung ano man yun. Win recognition, prizes, and award. Next, has artwork exhibited in museums and galleries. Next, mention in books, media, and art history. Next, become well-known. And next, revolutionize art. Doon lang magiging art yung art mo. Or doon ka lang magiging artist. So for short, sila Pollock, kung sino man yung mga binanggit ko mga names, sila lang naalala ko. Siya lang actually. Wala na ako naalalang iba. Mahina ako sa names. Okay. Naging artist sila because maaring dumaan sila dito. So ikaw, halimbawa student ka ng physics at nagpaint ka at nangyari yung painting mo kahit naging mabenta yan. Isa yan sa pinakamamahalong painting sa buong Pilipinas. Pero hindi ka nakapag-aral sa art school, hindi yun i-recognize ng ibang artist na art. Kasi nga sumusunod sila sa institution. Kaya di ba, sinabi ko na ata sa inyo to before or hindi pa, di ba, nagkakaroon kasi ng debate within sa aming mga teacher. Paano ba ma-recognize isang bagay ay isang bagay or isang tao, isang artist? Sinasabi ng iba, okay lang na kahit wala kang degree. Sabi naman ng iba, kailangan may degree ka. Totoo nga naman, di ba? Pati isang tao, nag-aaral sa UST, UP, Women's University, Philippines Women's University, bakit sila mag-spend ng mamahaling tuition fee? Para lang silang agawan ng trabaho ng isang tao na marunong lang mag-gitara at nag-trend lang sa internet. Ikaw, halimbawa ikaw, nag-aral ka ng mabuti sa physics. Hinagawan ka ng isang taong nanood lang ng documentary sa YouTube
at siya'y nakakuha ng job mo. Tandaan natin, yung art world institution ay hindi lang nag-work sa art. Nag-work din siya sa lahat ng aspeto ng meron tayo sa buhay. Ganun siya nangyayari. Diba? Yung kaisipan ng pagbabasag sa art world, yung sinasabi ko sa inyo na oy, dapat mayroong ka certain degree, itong nakasulat sa screen natin, binabasag kasi yan ng postmodern society. Diba? Kasi nauso na nga ngayon yung mga tao na hindi sila masyado naniniwala sa education. Kaya ang ibang tao, hindi na sila nag-aaral, basta sa kanila, skill is enough to make me an artist. At since meron na tayong internet, so mas accessible sa akin yung tao ngayon. So matatalo kita, basta may skill ako, pero ikaw ay hindi ka, yun nga, nakagraduate ka ng degree, pero wala kang skill. Postmodern thought yun. Pero, meron tayong art world. Based on institutional theory, nangingibabaw na meron tayong institution at sila ang nagdidikta. Yun nga, I think becomes an art because it is acknowledged to be an art by the art world. Okay. World of ordinary object, non-art, ay kukonsider lang ng art yan, ng art world kapag tinanggap nila yan. Kapag nailipat ka from an ordinary object, non-art, at nilipat yung square na pyramid, square na purple na yon sa art world, magiging art yan. So, halimbawa kay Duchamp, The Fountain. Ito, obviously, hindi siya art. Pero naging art siya kasi si Duchamp ay kilala na artist. Bakit ako pag kumuha ako ng urinal, nilagay ko, tapos in-exhibit ko, ba't hindi ako nakilala as Duchamp? Kasi si Duchamp ay nakagraduate. Kilala na siya sa art world. So kahit anumang kalokohan ang gawin niya, magiging art yan. Yun nga, Bedford Model Urinal, entry in art competition by the Society of Independent Artists, submitted by Marcel Duchamp, Armat, in 1917, has 8 reproductions, 1 copy sold for $1.7 million in 1999, exhibited in many museums in the world, voted by artists, art critics, historians, and the most influential artwork in the 20th century, represents ang Copernicanship in art, and included in art history books, discussed in classroom lectures. Definitely, pinag-usapan natin siya ngayon. Diba? Another work ni Duchamp. Bicycle wheel. Diba? Kaya kayang gawin niya ng mga tao sa paligid namin. Bakit si Duchamp naging artist? It's art because I say so. Kasi kilala siya sa art world. So, parang grupo ng Illuminati yan. Illuminati talaga yun, no? Diba? Kapag hindi ka nila in-accept, hindi ka part ng member na yon. So, great art. Because it's made by Leonardo da Vinci. It is the most historical, most popular, and well-known, the most influential, the most expensive Renaissance painting in the world. Because it's painted by Leonardo da Vinci, accepted by the institution of the art world. Ito, kung tatanggapin natin to si Amanda Regina, si Orate daw ay Doraemon. Tatanggapin ba yan? Hindi. Hindi natin kilala yan eh. Di ba? The Mouse. Ah? Siyempre, popular yan. Sinulat kasi yan or dinrawing yan ni Picasso. Kaya pala ma'am, hindi ako maging artist. Kasi hindi ako recognized by the art world. Sino ba si Pablo Picasso? The most famous and successful artist in the 20th century, the most influential painter in the history of modern art, art genius din siya, originator of Cubism, 75 years of art career, 13,500 paintings, 100,000 prints, 34,000 illustrations, and 300 sculptures. Kaya pala ang kanyang drawing ng The Mouse ay kilala. Ang whole name, actual trivia, a whole name of Pablo Picasso is, ayan, Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juana Nepomuceno de los Remedios Crispin Cipriano de la Santa Sistema Trinidad y Picasso. Oh, kung ang kanya nila, sinabi niya. So ito, una, Regis, feminist artist.
2009. Sino yan? Baka student work lang yan. Definitely sa mata natin, as someone who is not familiar with the art world, tatanggapin natin, ay art yan. Kasi it represents something, it might depict something, it might imitate something, it might serve a purpose, and so on and so forth. It has forms, like sa formalism. Pero, sino siya? Eh kung kumpara mo dito, installation art siya, binalot yung isang building, di ko makita yung pangalan, kung anong building, natatakpan ng sharing. Okay. Installation art yan. Diba? Binalot niya yung isang buong building para ipakita niya yung kanyang gustong sabihin sa mundo. Art daw yan. Sino ba si Christo Javachev? Vienna Academy of Fine Arts, honorary degree, Occidental College na nakakuha na nun, elected into National Academy of Design, and awardee siya ng Premium Imperiale. Artist siya. Kasi tinanggap siya ng art world. Another example na ginawa niya, binalot niya ulit yung mga bato. Puno ata, oo. Switzerland, same person. Another, binalot niya ulit yung can and bottles. Nilagyan niya ng pink. Yan. Rapuan, di ba? Puti, hindi siya hinuli dyan. So, yun nga, meron din siyang ginawa sa California, running fence in California, 5.5 meters high and 40 kilometer long na fence. Okay, na 2,152,780 square feet of white nylon fabric hung from a steel cable strung between 2,050 steel poles secured by 3,500 hooks. Longest installation art. Isipin mo yun. Kasi artist siya, kaya tinatanggap yan. Pero kapag ginawa mo yan, ay naku, vandalism yan. Diba? Parang Great Wall of China. Great Wall of Nylon. Okay? Maganda example din, syempre, yung mga illustrations sa Philippine Reader. Masabi nating art yan? Kasi definitely ang nag-drawing yan si Amor Solo. Pero kung ikaw, nag-drawing ka ng ganyan, tapos pinasa mo kay teacher, art ba yun? No. Kasi hindi ka kilala sa art world. Diba? Sino ba si Fernando Amorsolo? Great old man of Filipino painters, master of tropical scenery, first Filipino impressionist, most popular painter in the country, made more than 10,000 paintings, won first prize New York Fair, 1939, Dean UP College of Fine Arts at first Philippine National Artist. I think nakagraduate din siya ng painting sa ibang bansa. Diba? Ay, mas magaling ka pa mag-drawing ka, Amorsolo, pero hindi ka pasok sa art world, hindi yan art. I think si ano din to, Amorsolo, o nga. Pop art. Another painting. Amorsolo rin yan, di ba? Kaya pala ma'am, pag nag-drawing ako, hindi siya kinoconsider na art. Kasi hindi ka art student. At hindi ka na-awardan. Hindi ka na-recognize ng society. Okay, hindi ko napapanood sa inyo yan. Diba? Ito, definitely, parang ginagawa nyo lang ito sa bahay nyo eh. Naglalagay kayo ng mga poster sa wall nyo. Pero bakit siya naging artist? Kasi kilala siya. Artist na siya sa bansa. Pero pagpakita mo yung pader mo na puro-puro kung ganyan din, puro K-pop idol mo, ba't hindi naging artist ka? Bakit hindi ka binayaran ng milyon? Hindi ka in-interview? Kasi artist siya. Sana, di ba, may mga ganyang power. Actually, kami din mga teacher. Meron din kami institution eh. Hindi ka basta-basta magiging teacher. Kailangan, may ganito kang certain degree. Iba-iba may let. Kapag
elementary ka or high school ka, K to 12, dapat meron kang LET. Kapag ikaw ay college naman, dapat may masteral ka, may research ka, at dapat magpa-PhD ka. Tipin mo yun. Okay. Gusto yung mga award niya at mga association niya. Kaya naging artist siya. Ito, magandang tanong. Is this art or non-art according sa institutional theory? Diba? Depende sa name. Sino ba yung nag-drawing yan? Actually, hindi ko kilala kung sino nag-drawing yan. Okay. Si Caparas pala. Okay. Named by President Arroyo in 2009 as National Artist of the Philippines for Visual Art and Film amidst protest mostly from academic sector. The Supreme Court nullified the proclamation of Caparas in 2013. So dati, artist siya, ngayon hindi na. Okay. Tapos tinanggal siya, nireject siya. Nireject siya ng art world. Yun nga, point of view of the intelligentsia class. President Arroyo has recently declared former security guard turned Filipino comic strip creator, writer turned director, and producer Magno Jose Carlo A.J. Caparas as national artist. Definitely hindi siya graduate, right? Hindi siya graduate ng art degree, guard lang siya. For the new and mixed category, she herself created visual arts and film. GMA choice of Caparas, though, was not surprising since Mrs. Arroyo rise to power itself was a work of fiction. Ito yung sinabi nila. Okay. And last week protest action, Armida Suigon Reyna said she didn't want to address her message to Carlo J. Paras because mahina ang kanyang ulo. To which his wife, Doña Villa, said, mahina man ang ulo, malakas naman ang sa Pangulo. Diba? Mr. Caparas, this is Dr. Butch Dalisay, Director of the UP Institute of Creative Writing, UP College of Arts and Letters. Allow me to share my thoughts on your controversial Pallas-backed recognition. But before I say my piece, may thesaurus or dictionary ka ba sa tabi mo? You'll need one. Di ba? Grabe ni rejection ng art world. Si Carlo, si Joel, lamangan to, walang personalan ha, pero hindi ko carry ang award mo. Maloloka ako sa'yo. Ayoko nang basahin niya, pero obviously ni-reject siya. Kasi hindi siya part. Okay. Sabi nga ng iba, point of view ni Caparas said that instead of criticizing, okay, his award, entertainment people should unite and work together to revive the ailing movie and comics industry. He attributed his win to the fact that he managed to cross over from comics book to film and television and saying that his triumph was significant because he was national artist who came from the working class. Di ba isang ang reason kung bakit ang konsepto natin ng art is somewhat elitist. Kasi yung konsepto ng mayaman ka, nakapag-aral ka, okay, is because of the Western concept. At yung konsepto ng institutional theory is actually Western concept. Kaya nire-reject nila si Caparas because hindi siya nakapag-aral. Hindi siya higher. Hindi siya elite or middle class. So nire-reject siya. Yun nga, I am a national artist who came from the masses. Siyempre, nire-reject siya. So tinanggalan siya. Is this a great work of literature? Ni Doris Lessing, the fifth child. Is she a great writer? She won Nobel Prize for Literature in 2007. Diba? Sino ba siya? Ay, paulit-ulit. Diba? Who originally made this design? Artist ba yun? Diba? Ito, magandang drawing yan. 13 years old, Life of the Forest.
Pero hindi yan artist. Definitely. Kasi siya ay bata pa. Pero maaaring ngayon, artist na siya. Ito obviously, painting yan eh. Diba? Ay, hindi pala siya painting. Sorry. Hindi pala siya artist. Final project in humanities. The River in My House by Godofredo Fabreo. According sa institutional theory, hindi to art. Unless kung si Fabreo ngayon ay artist na. Magiging artist. Magiging art natin to. Pero kung hindi siya nag-pursue din, hindi. How much do you exist in the World Wide Web? Kasi dun nga, isang way din para malaman mo kung pasok ka sa institutional theory is yung mga, tawag doon, curriculum vitae mo. Okay? Doon sa makikita sa Google. Yun nga. Mas marami ang hits ni Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Fernando Amorsolo at Alan Orate. Okay. So, ibig sabihin, mas artist si Leonardo da Vinci kumpara kay Alan Orate. Pero 1,560 pa rin eh. Ako baka wala nga ako dyan.